Posible daw hong palawigin pa ng ERC ang no disconnection policy nito. Nakatakda po matapos sa July 31 ang kautusan po ng ERC sa mga distributors na huwag munang magputol ng kuryente ng 3 buwan sa gitna nga po ng krisis. Ayon pa rin po sa ERC, kay Chairman Juan, pinag-iisipan daw ho nila ng komisyon na i-extend ito ng kahit na 1 buwan bilang tugon sa gitna po ng mga reklamo kaugnay pa rin po ng pagsipa ng kanila pong mga bayarin sa kuryente nitong mga nagdaang buwan. Nagprotesta ho naman ang Power for People Coalition sa tanggapan po ng ERC laban sa pagsirit nga ng presyo ng kuryente. Nanawagan po ang grupo sa ERC na protektahan ang mga consumer sa gitna ng krisis. Umaasa po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dumami pang investment sa sektor po ng renewable energy. Pinangunahan ni Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Mterra Solar Phase 1 sa Gapan, Nueva Ecija, na ayon sa Pangulo ay isang malaking hakbang sa pagsulong ng mas abot kaya at mas sustainable na enerhiya sa bansa. Sabi ni Marcos Jr., higit kalahati ng power generation mix ng bansa noong nakaraang taon ay galing sa uling, habang 25% lamang ang renewable. Ito raw ang dahilan kung bakit mabilis sumipa ang presyo ng kuryente sa tuwing tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mas pinapadali daw naman ng LTFRB para sa mga drivers ng ride-hailing services ang mag-renew ng kanilang prangkisa. Sa ilalim po ng Memorandum Circular ng LTFRB, otomatiko daw pong mako-convert ang mga umiiral na Valid Certificate of Public Convenience sa Authority to Operate Certificate na meron pong bisa ng 5 taon. Ibig sabihin, wala na daw hong kailangan pang asikasuhin o isumiting aplikasyon ang mga operators para nga daw mag-renew o ma-convert ang kanila pong mga franchise. Saklaw din daw nito ang mga electric vehicles at ilang pang non-internal combustion engine model. Niliwanag ho naman ng ahensya na hindi nito sakop ang mga CPC na kinansila, sinuspinde, nawalan po ng bisa o nag-expire bago ipatupad ang naturang polisiya. Samantala, plano po ng Clark International Airport na maging kauna-unahan ang natatanging airport city. Inilunsad po ng operator ng paliparan ng Clark Aero District kung saan balak gawin ng Clark bilang pangunahing hub para po sa aviation, logistics, business at investments. Sa ilalim po ng master plan para sa naturang proyekto, hahatiin ang 759 na hektaryang airport complex sa 4 na development zones. Yan ay ang passenger terminal, mga pasilidad para sa maintenance at repair, general aviation and freight at ang tinatawag na cargo city. Nagsama raw ang operator ng cargo city sa development dahil dumami ang pumasok na cargo sa unang 6 na buwan ng taon. Hinimok po ng operator ang investors at stakeholders na lumahok sa planong 30 hektaryang cargo city. Hinimok po naman mga kapatid o hindi bababa sa 10 kumpanya ang nagpahiwatig ng kanila pong interest sa kontrata para sa operasyon at maintenance ng North-South Commuter Railway. Sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan daw ang DOTR sa 2 rail operators sa Japan at France. Iniurong na ng DOTR sa Setyembre ang deadline po sa submission of bids. Nauna pong itinakda sa darating pong July 29. Isa-isa pa raw pong kinakausap ng ahensya ang mga potensyal na bidders, lalo pat marami pa dahong gustong linawin ang mga interesadong kumpanya. Nauna pong sinabi po ng DOTR na interesado rin ang San Miguel Corporation at ang construction company na First Balfour sa naturang linya ng tren. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.